To open our episode, syempre itong intro natin ngayon medyo kakaiba dahil fierce ng ating guest. Candidate number 1 from the land of good vibes, Miss Gemma Galanza. Hi, I'm Gemma Galanza, 28, Creamline Cool Smashers. I believe I can fly. Candidate number 2 from the land of Karu, Miss Jen Nerva. Hi, I'm Jennifer Nerva, 25 years old, Charity O Crossovers. I believe I can touch the sky. Kwentuhang di mo pagsasawaan. All-in-one life success stories na mapapasana all and inspire ka. Ito ang podcast na pakikinggan mo sa almusal, tanghalian at hapunan. Ito ang PB&J. Hosted by Gemma Galanza and Ella De Jesus. Peanut Butter and Jella. Brought to you by Arena Plus Network. Dito, sama-sama sa Arena. Hi, hello, Jennifer. Hi, Ate Gemaline. Hello, kamusta ka? Ito ate, medyo busy in life. Busy, hindi mo pinagkakabalan, but I'm good. Oo nga, nakikita ko lagi yung mga post mo. Kasi, ito ang maganda ngayon dahil pag-uusapan natin yung pinagkakaabalahan. Diba? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo lately? So, syempre una, volleyball. Yeah. And then, kaka-open lang po ng panibagong branch namin ng coffee shop. Ay, Yes. adora. Yes, a businesswoman. Oo. Yes. Sana all. Tayo din next time. Goala natin yan. Anong pangalan ng coffee shop? Caldi Coffee and Bar Lunch sa Quezon City po. Okay. So, madami na kayong branches. Yes. Wow. Pang-apat na po to. Ay, totoo ba? Opo. Parang babies nanganganak yung... Yes. Oo nga. Amazing. Pero ito, gusto ko kasi din malaman. Dahil tayo nga, nagpaplano rin tayo ng business. So, baka madami tayong matutunan about Yes. kay Jen. Business ano pala? Oo, business talaga to. Consultation. Oo, Yes. Kasi, syempre, di ba sabi nga natin, gusto natin i-share ang mga revelasyon, ang lalim. Hindi, ang gusto natin i-share din yung kung maliban sa volleyball, Yes. ano pa yung mga pinagkakaabalahan natin, Yeah. di ba, sa outside. So, ikaw, ano bang meron sa Caldi? Bakit Caldi ang naisip yung name? And paano siya nag-start? Yung story about Caldi, kaya po nila pinangalanan na Caldi. Bakit sila? Kasi they started it. Meron students from NU, nakilala din nila ako. Yung name po nila is Dominic and Mac. Sila po yung nag-start talaga ng Caldi. So, yung Caldi, siya yung naka-discover ng coffee. History siya. So, they just used that name para mag-start ng coffee business. So, for the first branch, yung Caldi NU, kinausap nila ako if I'm interested in investing sa coffee shop na gusto nilang itayo. But during that time, I was also starting a business for my family naman. Food business. Kasi yung parents ko, mama and papa ko po, magaling sila magluto. So naisip ko, why not mag-business tayo ng food? Kasi mahilig nga po sila magluto. So, meron po kaming store sa likod ng dorm ng NU. And then, I talked to my manager sa NU kung pwede kami yung mag-provide ng meals sa women's and girls volleyball team. So, naging okay nung last year ko sa NU. But then, when I graduated, nag-stop na din yung business dun sa NU. Bumalik kami kung saan po kami nakatira sa UP Arboretum. So, naka-stay in na lang kami. And then, nung nag-cherry ako, I asked Coach Aaron if pwede kami yung mag-supply ng food for cherry. And then, it started from there. And then now, we're also handling other teams. Kami din nagpo-provide ng recovery meal. So, after nung first branch nila, naging successful yung NU nila. And then, sabi nila, they're ready to expand. So, nag-Caldi UST sila. Nag-start sila nag-branch out. And then, they reached out again sa akin. Sabi nila, Jen, are you willing to invest? Ready ka na ba? Ganyan. And then, that time, I was also thinking, sabi ko, kailangan ko pa ng ibang source of income. I mean, definitely, hindi siya mabilis yung ROI. Definitely for business. It takes some time talaga na maging maganda yung business. But sabi ko, I think this is the best time to plant my seeds na
at the age of 24, last year ako nag-start. Nag-invest ako sa second branch. And then the third branch, medyo maliit lang yun. Hindi ako part doon. So dun, yung ngayon, yung fourth branch, which is the biggest branch namin, nag-invest ako ulit. So now, actually, 2 branch lang. Para lang din information sa lahat. 2 lang po yung branch na part ako ng Calbee. Nakita ko nga nakapunta na rin yung mga teammates mo. Sana Yes. next time tayo. Never nakita ko nga yung bagong sa QC. Actually, Ang after laki po na. natin ito, pupunta. Pero super nice kasi yun yung mga, alam mo, maliban sa kunyari yung food tsaka yung coffee, ang pinupuntahan din talaga yung lugar. Yun Yes. yung uso ngayon. And which is nakuha mo ang timpla ng Yes. ng masa. So, Dahil timpla ng so next time pupunta natin yan kasi din yung hilig naming yung ambience. Yes. Parang kalmado yung kalma na naman. Ayan, yung medyo tahimik ba yung ganyan, yung Very alam mo, cozy yung yung place. Oo. Pero itong QC branch, iba na to sa, mas iba siya, di ba? Parang may Yes. twist Yes. than the other branches. Yes. Actually, yung branch na po to, alam niyo po yung sa Makati, yung mga coffee shop na hidden, pero very aesthetic. Yun po yung yun yung idea, yun yung concept for this branch. And then, you will appreciate the ambience more at night. Kasi dun yung lighting, yung vibe nung coffee shop itself, dun mo mafe-feel lalo kapag gabi na. So parang bar din ba to na Yes, inuman? may cocktails. Okay. And then may bilyaran. O, di ba? After mong shot, pag gusto mong mahimas-mas, coffee ka. Perfect yun. Pero tayo, pagkain, hindi yes. May food din. Yes, you have. Kompleto. Yes, ate. Kasi kami ngayon, nagpaplano kami ng ganyan. Pero kasi ngayon, mahirap dahil nagba-volleyball, Yes. di ba? So, ikaw, paano mo nababalance siya? Tsaka, may pinag-aralan ka din ba? Like, kasi si Pang, nag-aral din siyang maggawa ng coffee. Nag-aral ka din ba ng mga, kung paano ka magtitimpla ng kape? Patry nga. Wait, related ba sa, ano yung course mo ng college? Financial management. So, it's really on the business side. Yes. Well, hindi pa po ako dun sa nag-aral ng kape. I-try nga, Coffee shop owner, pero hindi alam magkape. But, I think, ako, nag-invest ako sa business, but I'm focusing on the marketing side ng Calbee. Okay. So, meron akong, like yung other owners, they really focus on the operating, and then yung, sila lahat, yung sa pag-build ng menu, everything, sila na yun. And then, yun, ako yung dun sa, yung postings namin, paano tayo makikilala, paano maririnig ng tao about us, paano natin i-market tong coffee shop natin. Si Jen kasi hindi ko na naabutan ng UAAP dahil alam mo na, medyo, Hindi hindi natin tanongin, parang yung age bracket kasi medyo magkaiba kami. Hindi ko rin siya Ate, naabutan. anong year po kayo last UAP? 19. Last due up ko, Apo, season. 76. Ay, 77. Really? Ay, joke, 77. Grabe. Ayaw niya, hindi niya alam, di ba? Si Hindi rin SM. kita naabutan. Ikaw ate, anong year ka po? 80. Ikaw, ano yung first mo? 75. First year high school ako. High school. High school. Kala ko naman college. College po. Jen, college. Sorry. 81. Okay. So, hindi ko Ah, siya layo 81. na nga. Oo. Oh, hindi mo na rin siya Hindi ko nag-abot. na siya naabutan. Okay, so, since hindi natin siya naabutan, balikan natin yung gusto ko malaman yung history niya as a player, di ba? From high school to college. So, pwede mo ba ikwento sa amin yun kung paano ka nagsimula mag-volleyball? So, I started, grade 6, 12 years old. Tapos, yung tatay ko po, may nakita siyang mga naglalaro ng volleyball sa neighborhood namin. So, one time, inaya niya po ako lumabas. Sabi niya, anak, sali ka sa volleyball. Tapos, tinanong niya lang po yung mga Becky doon sa UP. Sabi, sali niyo naman yung anak ko. So, from there, nagustuhan ko din po, na-enjoy ko. Tirik yung araw, bato-bato, pero wala po akong pakialam. Gusto ko lang maglaro ng volleyball. Hanggang sa na-hook na ako sa sport. And then, first time din, nagkaroon ng team yung school namin. Yung elementary school ko po, which is Mines Elementary School. Tapos lagi po ako pumunta sa principal's office para tanungin kung kailan na yung tryout. Kasi nag-announce po sila na meron ng tryouts for volleyball. E di sobrang naging interesado po ako. Hanggang sa nakuha ko sa tryout,
first time namin mag-NCR palaro. Hanggang kilala niyo po si Coach Vicente? Siya po yung, pero coach po siya ng NU nun, women's, at saka girls, yes, high school. So, nilapitan niya po yung parents ko after ng finals game namin. And then, binigyan niya po ako ng calling card. Until now, hawak po ng tatay ko yung calling card ng NU, and then kung ano yung benefits na makukuha. Noong time na yon, hindi ko po alam na pasok na pala ako ng team. Akala ko magta-try out pa lang ako. So, pumunta po kaming NU no, nagulat ako, ang taas ng building, mga ganun. Siyempre, pag bata ka, pag hindi ka po exposed sa mga ganong areas, sobrang nagulat ako. Pa-high school ka pa lang nito? Opo. And then, nakita ko si Ate Jaja. Siya talaga yung naalala ko doon. Kasi siya yung pinakamatangkad. Tapos, alam mo po yung outfit ko, neon green, kasi yun po yung color ng Quezon City. Yun yung neon green yung top, at saka yung shorts ko. Tapos yung shorts ko, tomboy shorts pa. Tapos takbo-takbo kami sa oval, ganyan. And then, intimidating siya for me. But then, nalaman ko na kapag may calling card ka pala, pasok ka na talaga sa team. So that's how I started sa NU. Tapos nung first year ko po, ng UAP, spiker pa po ako nun. And then, in the middle of the season, kinonvert po nila ako. Kasi, nakita nila ng practice na okay daw yung ball control ko. Yun yung naging basehan. Parang okay yung ball control mo. Okay, libero ka na. Tapos, nung umalis na po si Coach Vicente, pumasok si Coach Babes, kinonvert na naman po ako ng outside hitter. And then, we lost against UST in the finals. And then, nung third year ko, doon na po kami nag-champion. Fourth year, and then grade 11 and 12, kasi kami po yung first batch ng K-12. Naabutan ko pa po si Ate Jaja, Ate Jorel Singh, sila Ate Kiana D sa Zobel. Naabutan ko pa po sila. Ate Don. College ka nito or high school po. Parang first year high school ako, fourth year po sila. Hanggang sa, ayun na po, dire-diretso na kami, pandemic, and then champion kami ng 84, 85, talo kami. Ayun. Talo kami ng 85 memories niya. Never na-curious ako dun sa part na naging spiker din libero. Opo. Spiker, di ba? Opo. So, kasi ako natutuwa ako sa mga ganong players na Thank you. Ate din pala. Ate Ella din pala. Pero ang hirap kasi nun eh. Kasi nasanay ka na pumapalo ka lang. Tapos biglang mag-iiba yung role mo. Di ba? Kasi syempre sa volleyball, di ba? Dapat talaga role player ka. So ikaw, paano mo tinake yung ganong change sa sa position mo? Nung una, wala po kasi akong choice eh. Kundi tanggapin eh. Okay, coach. Pag bata ka po, syempre, kung ano lang gusto, kung anong role ibigay sa'yo ng coach, talagang susunod ka lang. And then, eventually, natanggap ko din kasi ate, pumasok si Faith, Princess Robles, Thea Gagate, ang tatangkad na nila, sabi ko, okay, talagang pang-libero na ako. Pero alam mo yun, pag may kita mo sa Ate Ella, inspiration, small but terrible, syempre, diba? ako yung nandito eh. Pag-iba, tignan natin. Pero yun, parang noong time na yun, in-embrace ko na lang din yung role ko. And it's a blessing in disguise na natin na naging libero. Kasi siguro mas nagkaroon ako ng opportunity, ma-showcase din yung talent na meron ako. Perfect. So, masasabi mo na mas gusto mo na mag-libero? Yes, ate. Pero minsan parang gusto ko din. Pag nakikita ko sa Ate Gemma. Pero minsan ba, yun nga, gusto mo bang maging spiker ulit? Opo, kasi naging best server ako, te. Nakakamiss mag-serve. Dari talaga na ako. Ikaw, best blocker. Di ba, te? Masarap mag-serve. Oo. Ay, hindi ko sure. Crucial, hindi. yung trabaho niya kasi medyo mabigat din. Kasi crucial siya. Sakit sa tiyan yung trabaho. Pero yun, di ba? Gusto mo rin pumalo. Yeah. Diba? Minsan po. Naiingit ka. Tsaka nakakamiss kasi maka-point talaga. Yes. Ano yung disadvantage tsaka advantage? Sige, sagutin mo rin to ng bilang libero tsaka spiker. Advantage ng libero. Unang-una, I think yung talon, less yung jumps. So, hindi ko naman masabi na mas hindi kami prone sa injuries, like knee injuries. But I would say, siguro same amount din naman ng effort, like yung takbo, di ba? Pero, siguro mas advantage din sa libero yung reading skills as well.
kapag libero ka, mas magaling ka magbasa, mas na-challenge yung like yung instinct mo, pagbabasa mo sa mga spikers, sa serves. Siguro sa akin, pag libero ka kasi, di ba, isa lang yung trabaho natin. I mean, receive tsaka dumipensa. Yes. So, parang pag nagkataon na during that game, wala kang receive or wala kang depensa, parang sobrang nakaka-frustrate. Kasi parang sa isip mo, ito lang yung ginagawa ko. Actually, yeah. Hindi ko pa magawa na maayos, di ba? Pero kasi nung time na spiker ako, kung hindi ako makadepensa, kaya akong bumawi sa ibang paraan na pwede akong pumuntos, pwede akong makaserve, di ba? Para so, nakukuha ko yung confidence ko dun sa ibang bagay. Yes. Pagdating sa libero, pag yung kaisa-isa mong trabaho, hindi mo magawa na maayos, ang hirap bumangon ba? Parang hirap kumuha ng kumpiyansa ulit. Oo. Tsaka, kaya nakakainis din minsan yung mga nanonood sa atin. Na parang grabe tayong i-criticize sa kung ilaro natin, ganyan-ganyan. Yeah. Tsaka lalo sa libero din. Kala nila sobrang dali ng trabaho mo. Pero kayo din yung, kumbaga, buhay din sa loob ng court. Hindi kaya madaling, mahirap kaya na ang gagawin mo lang mag-receive tsaka dumipensa. Diba? Parang, kasi sa inyo, ang kailangan yung gawin maging perfect eh. Diba? Yung parang lahat talaga makukuha nyo. Kasi wala kayong bawi. Yeah. Diba? Yes. So, parang, talaga, buhay talaga ang libero. Kaya, sa game talaga, pag nakita mo magaling yung libero, kaya mabuhay isang team. Kayang buhayin ng isang team pag magaling. Hindi, tsaka, guys, for me, hindi ko alam kung isusupport niyo yung claim ko. Pero, isa kasi sa pinakamahirap sa volleyball, receive. Hindi siya yung hindi siya overnight mo lang matututunan, di ba? Yeah. Tsaka doon na kasi lalay lahat eh. Yeah. Sa first ball. That's true. May feeling ka pa ba na pressure ka or nahihirapan ka? Mayroon talagang moments, especially, I think, sa akin naman, passing also is mentally din siya eh. Mental. Kapag it starts with the confidence. Super. And yung confidence mo, ang daming factors niyan. Mapansin ka lang ng coach. Bigla mo lang maisip yung crowd. Bigla mo lang makita yung score. It changes agad yung naiisip mo eh. Sabi nga ng mga friends ko, especially during the crucial part ng game, mas madali na mag-serve kesa mag-receive. Kaya kung nasa serving area ka, ipasok mo na lang. Basta ipasok mo na lang. Kasi pag receive ka, yung pressure na, oh my gosh, last one na yung kalaban. Pero nasa mo ba yung yung may araw na kahit anong gawin mo? Yes, meron. Pag tumama sa yung bola, talaga, ay, ang ganda. Meron namang araw na talagang kahit anong gawin mo. Putek, but hindi. Coach sub. Pero kaya sobrang agree ako sa kanya na yung pagre-receive, sobrang mental. Yeah. Pagkumpiyansa ka talaga sa ginagawa mo. I think it applies din naman sa lahat ng sa paglalaro ng volleyball. I think lalo na sa pro. More on na yung labanan eh. More than the skills, it's the mental toughness. Yes. Since nabanggit niya kanina sila Ses, di ba? Ses, sila Thea. Oo nga, hindi ko alam na, galing din pala silang NU. Sino yung longest teammates mo from NU? Yung talagang pinakamatagal na ngayon na teammate ko would be Joymi Cagande. Since 2012 ate, hanggang ngayon magka-teammates kami. Kabatch mo siya? Umay ka na ba? Kabatch mo siya? Opo, batch mo kami, 99. Meron kasi yung time ate before nung high school ako. I-expose ko na yung kamalditahan ko dito. Kasi nung high school po ako, lagi po ako pinapagalitan ng coach po namin. Tapos, hindi po ako nakikinig minsan. Huwag niyong tutularan to. Tapos si Joymi lang talaga, sa lahat ng teammates ko, kapag si Joymi na yung nagsalita sa akin, pag siya na nagpansin sa akin, talagang makikinig na ako. I don't know, kasi very, si Joymi, hindi siya emotional. Kung ano yung kailangan sa situation, yun yung ibibigay niya sa'yo. So yung iba naiinis sa akin, na-frustrate. Pero si Joymi, ma-frustrate siya, pero straight to the point siya. So, yung unforgettable memory ko with Joymi was nung high school kami. One time, pinagalitan ako ni coach. Siya lang yung nag-approach sa akin. And then, siya lang yung nagpaiyak sa akin. Punta akong dugout. Tapos, sinabihan niya ako, basta
may pinansin siya sa akin. And then, pumasok ako ng dugout, umiyak ako, and then paglabas ko, okay na ako. Parang, siya yung nagpa-realize sa akin na, nga, mali nga ako. Yan. And then, siya din yung teammate ko na lahat ng championships na meron ako, andun siya. So, may mga pag-birthday niya, yung pictures namin way back 2018, yun pa rin yung ipopost ko 2025 na. Walang updated na. Nakikita pa rin ko niya, pag ganun tayo, hindi pwedeng ganun. Tsaka ako nung high school. Wala pang updated ate na championship picture eh. Ay, ayan. Alam niyo naman kung bakit, di ba ate? Hindi, updated. Ikaw kami na lang mag-update sa'yo. Okay, speaking of kalaban, sino yung mga toughest na kalaban mo or rivals mo since high school? Wala akong maisip. Isang tao lang talaga. Si Ea Laure. Siya talaga. Kasi since high school, NUUST po talaga yung rivalry namin. Nag-start talaga Ea Laure. Faith Nisperos na sa NU pa. Tapos, pumasok na si Belen sa amin. So, naging Ea Bella. Ayan. Hanggang college. Opo. Si Ea. So, si Ea talaga yung kaisa-isa lang. Hanggang sa naging friends na kami outside. Kaya nagbabatian na po kami. Hindi, pero po yung kapag kalaban nyo talagang beast mode on ka na. Kasi alam mong, ay, todo tong kalaban. Wala akong ganun. Taray. Kasi bawat game, beast mode ka. Hindi. Ano lang ako yung parang kung sino yung kalaban at the moment. Oo. Kumbaga lang ako, chill lang ako. Kung sinong kalaban, sige go, ganun. Kasi ano ko ba explain? Kasi, hindi naman ako ganun kagalingan nung college. Ganun. Pero sobrang fresh mo nun Nakita ko may picture dun, no? Maganda lang ako nun. Yeah. Maganda lang ako ganun. Nakita niyo yun? Yung picture sa social media, naka-Adamson ka. Tapos parang, si Snow White ba yan? Oo. Ay, ito. So fresh. Ngiti-ngiti lang. Hindi kasi ako hindi ako ganun. Yung nagbi-beast mode, ganun. So, kaya minsan, kung may off game talaga, ganun. Pag maganda yung laro ko talaga. Siya, ang tanongin mo, ay, alam ko kung sino to. Alin? Si Ate Dindin. Rival. Sino yan? Single black. Charas. Si Ate Dindin. Yeah. 10 years ago, 12. Oo, ako talagang sumagot kasi hindi ko makakalimutan yung laro niya. Pero ikaw, sige, ikaw na lang pala. Ang rival ko, si Alyssa Valdez. Ay, kayo nagkakampi. Gusto ko yung maka 30 points. Oo, tumabi ka, Alyssa. Hindi. Wala, I think, kasi hindi naman dahil sa akin, pero I think yun yung naging culture nung, di ba Ateneo Lasal, yung rival. Talaga namang puksaan. Puksaan talaga nung time na yun, kahit nung hindi pa kami yung senior nun. So, pagpasok ko talaga ng UAP, talagang Ateneo Lasal na yung magkalaban yung rivals that time. So, na lang yun, kasi nga, syempre, small and large. And na-block mo siya nun. Oo, ang galing mo, no? Hindi ko rin paano nang galing. Gusto ko yung ganta na. Talaga na tayo. Gusto harap-harapan nyo gano'n. Anong pakiramdam mo na ikaw na yung ate ngayon? At ngayon na ate ka na, anong masasabi mo sa performance nila ngayon? Na-challenge talaga yung maturity ko nung high school pa lang. Kasi nag-extend kami ng 2 years. So, tumagal kami senior nung starting 3rd year high school, 4th year, then grade 11, 12. Kailangan na namin magpakaate sa mga bata. Kasi pag high school, mabilis ma-influence yung mga bata So, kailangan talaga pakitaan mo ng, alam mo yun, maturity. Kailangan makita nila from you kung ano yung gusto mong gawin nila. So, I think I learned a lot nung high school pa lang na oo nga, kailangan magpakaate na ako. Kasi if ako mismo sumusuway sa gusto ko, edi hindi makikinig yung mga bata. And then, nung nag-college na kami, nung first year, naalala ko po, rookie year ko, onti lang yung naabutan namin sa NU nun. Like si Ate Rose Lindoria, Audrey Paran, Risa Sato, and then Joni Chavez. Kasi since yun po yung 2 years walang nare-recruit kasi nga nasa high school pa. So that time, they're so used to Ate Jaja being around, yung mga senior. So hindi po nila alam paano sila mag-lead
ng team. So, nung rookie year namin, parang hindi naman kami sinasabihan na magpaka-ate. But we felt na kailangan namin ipakita din kung paano mag-lead ng team. Kasama sila yung mga naabutan po namin nung rookie year namin. So natutunan ko kung paano din mag-lead with the seniors and mag-lead kasama yung mga mas bata. So, I think leadership, hindi naman siya kung anong ilang taon ka eh. But, siguro kung paano ka lang magpe-pay respect sa mga tao na sa paligid mo. Kasi, I think, dun din magsa-start yung pagkakaroon ng good relationship inside and outside the court kapag alam mong meron kayong respeto sa isa't isa. Yan. Ikaw, curious lang din ako. Kasi, paano ka maging senior sa team mo noon? Ako? Paano ako? Ikaw din. Paano din? Sige, ikaw muna dyan. Sa amin noong time na yun, ate, naabutan kasi namin yung mga parusa. Di ba uso yan? Yung parang pag-late ka, parusa. Pero noong time namin nung 84, 85, season 84, season 85, andun na sila Micaela Belen, Alyssa Solomon. Kapag may mga instances na hindi nasusunod, may mga pasaway, hindi may iwasan, hindi kami nagpaparusa. Siguro more on, na kami, like, communicating. Kung paano namin i-communicate na mas maayos sa kanila. Kasi kapag, napansin din namin, kapag pinaparusahan, minsan, tinitake nila personally eh. So, hindi lang sila inis sa'yo inside the court. Nadadala din nila outside the court na parang, ay, inis sa akin si ate. Parang, feeling nila, galit na kami sa kanila. Hindi nila naisip na galit kami dun sa ginawa nila. So, and then nakita din naman namin na mas may intindihan nila kapag kinommunicate namin ng mas maayos. Like, bakit hindi okay yon? Ano yung naging effect nun sa team. So, mas naging maganda rin yung relationship namin. Again, kasi syempre po, it's a team sport. Mas nabigyan namin ng importansya yung relationship namin. Kasi kung ano yung relationship namin outside the court, definitely, mas makikita siya inside the court eh. Ako kasi nung time na naging senior ako, si Alyssa na yung captain ko. So, ever since, siguro yung ugali ko talaga, hindi kasi ako talaga masalita. Kaya parang, sinasabi nila, parang ako lagi yung balance. Kasi kunyari, inis na siya. So, ito yung niya, yung point niya, tapos may point din yung isa. So, parang ako lagi yung nasa gitna. Never akong may kinampihan or what. Tapos si Alyssa, minsan, sa akin naman siya magsusumbong, gaganto siya. Ella, ikaw na magsalita dyan. Ewan ko ba ha? So, parang sa minsan na magsalita ako, feeling ko yun pa yung matatandaan na parang, grabe, minsan ka na lang magsalita. So, parang ganon. Ganon ako. Pero, naman ako. Hindi talaga ako yung, kasi may leader matalak, diba? Opposite kami. Nakikita ko kay Ate Ella, si Joymi. Si Joymi, tahimik din po yun eh. Kahit sa loob ng court, tahimik din talaga siya. Like, very observant. Para pag mo, ganon siya. Okay. Very observant si Joymi eh. Pero ako very straightforward ako magsalita. Kaya minsan mas takot sila sa akin kasi minsan ako magsalita eh. Talagang masasaktan sila. Pero si Joymi, siya naman yung laging nagme-make sense yung sinasabi niya palagi si Joymi. Kaya mas nakikinig din yung mga bata sa kanya. Ano naman yung parang best thing about being an ate? Siguro yung best thing sa pagiging ate, yung, alam mo yung pag may problema sila, ikaw yung lalapitan nila. And for me, ang sarap sa pakiramdam knowing na they trust you, na they can count on you, na kapag may problema sila, ikaw yung may isip nila bigla na, ay may ate dyan ako na alam kong nandyan for me. Pero I think hanggang ngayon naman, di ba, parang okay, hindi siya mag-relate kasi wala lumalapit sa kanya. Hindi. Alam mo, mahirap ang college life ko. Kasi dahil madaming ang reason. Pero habang pinapakinggan ko inyo, parang, okay. Okay. Ikaw, gusto mo i-share yung experience mo sa senior? Kasi ito, hindi rin namin alam. Hindi ako sa senior, chill lang ako. Kasi ako yung
para sumunod sila sa akin, gagawin ko. Lead by example. Hindi ako ayoko rin ng matalak. Kasi pag alam ko sa sarili ko, pag tumalak ako, hindi rin maganda talaga. So, ayoko na lang talaga. Magsalita. So, kunyari, kahit pagod na nga ako, sige, go na lang, ayoko, hindi ako nagsasalita talaga. Ganyan. So, tsaka nakakatuwa na may Tissue. Hindi, meron ako nakakausap. Pero siguro ako yun. Pinili ko yun na sinarili ko. Ganyan. Malalim nga yung story ko, kaya huwag nyo nang anuhin, guys. Oo nga. Pang MMK na naman. Ibang story yung akin kung bakit ganun. Pero ako, choice ko yun. And ngayon naman, okay naman ako sa mga senior ko. May reason kasi yun kung bakit nangyari yun noon. Pero ngayon, sa lahat na nangyari, ayun, sabi ko nga, pa rin ako, nagpapasalamat pa rin ako. Kasi ngayon, alam din nila kung ano yung nangyari. So, ayun. Sige, ito, kung tatanungin ko kayo, mas gusto nyo ba maging senior o mas bata? Napahinga na lang. Parang pabuntong hininga na lang, no? Sige, ako. Ako gusto ko maging bata. Kasi wala kang isipin. Maglalaro ka lang. Susunod ka lang. Susunod ka lang. Ganyan. Pag senior kasi, kailangan mo din talagang magdesisyon para sa team mo. Yeah. Tsaka malaki responsibilidad, diba? Tsaka yun nga, syempre, lalapitan ka rin talaga. Ikaw yung pakikinggan ikaw yung susundan ng mga bata. Yeah. So, onting mali mo lang, maaapektuhan yung team. So, kailangan talaga maingat ka talaga sa decision mo. Yeah. So, okay, bata na lang ako. Ako din. Para lang ako, sumusunod lang ako. Ngayon naman, Pero ngayon naman, hindi ko naman na-feel na bata ako. Matanda ka na Matanda na ako Si Jen ang bata pa. Oo nga. Bakit ko pa sarili ko? Pero ikaw, sige, hindi pa niya nasasagot. Ako siguro, ako din kasi gusto ko yung yung may gagawin ako para may pagbabago. Ay, boto natin! Nyerba! Hindi, parang, I think ako, yung personality ko, parang at this point of my life, I'm not afraid to make mistakes anymore. Ay, grabe. Parang, kasi mangyayari talaga siya. Yeah. Pero kung hindi ko susubukan mag-lead, parang hindi ako matututo. Pero, syempre, I think yung stage ng life ko ngayon, listener ako, like follower ako, and at the same time, I also lead. Pero sa iba't ibang departments of my life. So, pero kung papapiliin ako, siguro gusto kong maging leader, like senior. May time before na, kasi meron mga senior na dumaan sa akin, nakita ko kung ano yung naging effective. Nakita ko yung hindi effective. And siguro, yung experiences na yon, it may be enough or not enough to lead. Pero at least, meron akong experiences, dala-dala ko yon if magli-lead ako. Like, at least, meron akong knowledge. Alam ko kung paano ako magsisimula. I think tayo naman lahat, nagli-lead na tayo sa kanya-kanya nating team. Pero iba't ibang klaseng way lang. Yes. Nyerba! Nyerba! Iba yung mga sagot niya no? Oo. Okay, at dahil dyan, gaano ka ka-proud graduate sa UAAP as a nationalian? I'm very proud. Even though, no. Kasi ang tagal ko talaga Ang tagal, parang 11, 12 years ako sa NU. And nakita ko yung growth ng school. Nakita ko yung relationship, like yung parang pamilya outside my own family. Also yung support ng school, teachers, classmates. Akala ko before, parang pag-athlete ka, teammates mo lang yung kasama mo palagi. And then, sobrang happy ko kapag nagkakaroon ako ng friends na classmates ko. Which until now, meron ako. Yun yung talagang proud moments ko. Kasi, di ba po, pag athlete ka, pagod na pagod ka sa school, sa training, tas pag sa school ka, parang, minsan asan yung utak mo? Parang lumilipad kasi sa pagod mo. Tapos, nakakalimutan mo na makipag-mingle sa friends, sa mga classmates, makipagkilala. Parang wala ka ng energy. But, I'm happy kasi kahit na mahirap yung pagiging student-athlete, meron akong classmates na naintindihan yung
yung role ko. Na hindi nila ako ginudge. Kasi madaming ganun madaming mga students na, ay pag-athlete, ganito. Pinapabura ng mga teachers, hindi na nag-aaral, pero hindi nila alam sobrang hirap ng pagiging student-athlete. And then, and also, yung pride na nabigay ng championships ng NU for the community itself, that's something that I'll carry for the rest of my life na masasabi kong nung nasa NU ako, meron akong 5 championships na naibigay for NU. And I was part of that, yung history makers. Di ba nakakatawa kasi kayo yung unang championship? After 65 years po. Sa college, di ba? Opo, pati sa high school. Di ba? Tapos ngayon, tuloy-tuloy na. Yeah. Grabe ang nadala nyo talagang nadala yung history sa ANU. Yeah. Ang lakas ng ANU ngayon, grabe talaga. Yeah. Speaking of UAP, yes. UAAP. Or volleyball. Or in volleyball in general. Your experiences mo. Ano yung parang top 3 unforgettable moments mo? Okay. Ito number 1. Yung championship match namin against LaSalle, season 84, merong moment nun sa game na lumingon ako sa service area. So, service kami. Lumingon ako sa magsaserve. And then parang, alam mo yung slow-mo moment, dun ko siya naramdaman kasi nakita ko yung MOA Arena. Punong-puno ng NU crowd. And then that moment, I realized, oh my gosh, like, who would imagine na mapupuno yung MOA ng NU crowd supporting, especially volleyball. Kasi di ba before po, nag-start kami nung 84, parang 5 crowd lang. Hanggang sa dumami nakita nila, wow, ang ganda ng ginagalaw ng NU, tara, let's support them. So, nung nakita nila na, wow, NU's winning, ang ganda ng ginagalaw nila, parang magcha-champion, that's when they start showing up sa games, sumuporta. And then that moment, I really cannot forget it kasi parang yung moment na yun, parang, wow, ito na talaga yung may na-achieve na ako. Like, biggest achieve. Sumakses. Sumakses. Talaga. So, very unforgettable. Second, yung moment ng kay Tots. Very explosive siya nung UP Siya talaga yung nagdadala din ng UP ng time na yun. So, rookie year. Opo, naabutan namin siya. Rookie year mo? Rookie year. Oo nga. Rookie po ako. Tapos, kalaban namin UP. Palagi kami 5 sets nun. Sorry po. Nalaglag namin sila kasi nanalo kami nun. Yung time na yun, unforgettable siya sa akin kasi biglaan lang, instinct na parang si Coach Norman, tapos na siya mag-coach. Tapos, bigla ko lang po kinuha yung whiteboard. Tapos sabi ko, dito siya papalo. Si Tots. Kasi alam namin siya bibigyan sa kanya isa-set And alam ko yung tendency parang magda-down the line. So, nung time na yun, very crucial kasi parang, I think 13 all, mga ganun yung score namin, 5th set. So, unforgettable siya for me because hindi ko akalain na meron akong ganong moment na magli-lead ako na, ito yung gagawin niya. And, na-recognize din siya And nangyari siya. And, noong time na yun ate, kung ano yung tinuro ko, yun talaga yung nangyari. Like, dun yung palo ni Tots. And andun yung tao namin na dig. And napanalo namin yung game. And then, last, hindi ako naglalaro ng time na to. Pero nung rookie year ko, nung na-injured si Joyme, first game namin ng UAAP, season 81, na-injured siya. Ano lang kami nun parang 11 lang kami line up. Imagine 11. 2 doon, galing beach volleyball. Tapos, so na-injured si Joyme, 10 na lang kami. Wala kaming backup setter. Yung setter namin na si Ate Joni na kinonvert, libero siya ng time na yun kasi wala ako. So, yung isang beach volleyball namin, nagsiset siya ate. Tapos yung set niya, underhand. Tapos yung mga tao, parang pinapalakpakan na lang kasi at least merong kumover nung naalala mo yun ate, ng pwesto na yun. As in, sobrang sa 10 na lang kami, tapos na-injured pa. 11 na lang kami, may na-injured pa. Tapos, setter pa. Lahat ng bola dadaan sa kanya.
Tas kung sino yung hindi setter, naging setter bigla. Sa araw lang na yon. At saka yung pinakamahirap na pwesto. Yeah, Oo. Diba? exactly. Hindi naman lahat talaga kaya mag-set. Oo. Yeah, very unforgettable. Yes. Ikaw la. For sure, Ikaw, madami ate. to. Hindi ako madami. Unforgettable. Ay, I think, ganyan siya. yung number 1 ko, syempre yung finals. Of na course. nanalo kami. First ever. Kasi Step number ladder. 1, hindi namin expect na Ito po dadating yung- kami sorry. na Final 4. Ito po yung Cinderella run. Oo, na Yes. season 76. Kasi parang wala kami expectations talaga that season eh. First game namin, kalaban namin, and yung talo kami straight sets, girl, tambak. Parang ganun talaga. So, coming into that season, wala kami expectations. Ang goal lang namin, at least sana umabot kami ng Final 4. Hanggang sa naging ganun yung season, bawat game talagang laro lang kami ng laro. Kung saan kami abutin, ganun lang. Ganun na yung okay mindset lang, namin. Tapos, umiiyak lang kami sa training ni Coach Tai kasi bago yung coach namin. Kaya during that time talaga na nanalo kami, alam mo yung sobrang cloud9 na moment na, shit, totoo ba to? Na parang panaginip. Ganun yung pakiramdam niya. So, syempre, hindi ko yung makakalimutan kasi parang forever na rin siyang part of history. Yes. Diba? Oo, tsaka actually, yung laro nyong yun nagpabago din sa volleyball. I think si Coach Tai din yung nagsimula ng kumuha ng foreign coach yung mga teams, diba? Yes. So, I think it's nice din na naging siya, parang stepping stone din to improve our level. Yes. Tapos pangalawa na pinaka-memorable sa akin, yung itong reinforced yung signal game. Yes. Oo. Last, Yung nagpe-pray na lang kami sa labas. Diba? Yung Oo. parang, semis ba yun? Semis. Oo, semis. Basta do or die yun. Kung sino matalo doon, out. Parang, Finals na ata. para siya sa finals. Kung sino manalo. Tapos basta last one na yung signal, parang 14-11. Fifth set. Tapos di ko alam kung, alam mo yung feeling na lahat ng crowd nag-cheer, tapos pero wala akong naririnig. As in, parang, toot! Ganon. Ganon lang yung narinig sa tenga na kumalma. Tapos di ko alam kung paano siya na-turn around o nangyari na naipanalo pa namin yung Nag-serve game ka po na ba nun? Hindi kasi... Hindi, pero parang may moment. Hindi na. Wala na. Hindi siya na nagpasok si Coach noon. Nagpasok pa ba siya? Hindi ko alam. Kasi wala na. Pero parang yung game na yun, nag-serve ako. Pero hindi nung moment. Wala, moment na yun. Nung moment na yun. Nakapano ka lang si Gemma? Gulo lang ako. Kasi diba? Lahat na talaga nung idadasal ko, dinasal ko na. Kasi, tas yung mga tao namin, ng mga tao, signal yung nasa likod namin. So, lahat sila, sige, ganyan. Tapos ako, kami doon sa halera namin, as in, kalma lang kami. Ganyan. Grabe. So, yung last mo. Yung last ko, I think yung very first ever game ko sa UIAP. Against UST yun. Kasi di ko na-expect na maglalaro ako noon. Kasi rookie pa ako, ganyan-ganyan. Tapos, nung time na yun, parang off-game yata yung isa namin opener. So, bigla akong pinasok ni Coach Roger. Tapos, ewan ko ba, I think, swerte ka ba kapag pag rookie ka, kasi lalaro ka lang, di ba? Alam mo yung wala ka pang iniisip, wala pang kahit ano. Wala, lalaro lang ako. Palo ko ng palo. So, yung game na yun, as in maganda yung, yung laro ko nun. Hindi ko na maalala kung nanalo ba kami or natalo. At least maganda laro ko. Tsaka di ko siya nakalimutan kasi the next game, ako yung in-interview. Eh di syempre, unang interview ko din yun. Tapos ang tanong, do you feel any pressure? Ay. Alam mo ano sinagot ko? Ano? Sabi ko, syempre po, proud ako. Nakalayo. Tapos sabi ko siya parang, oh my God. Syempre first time na, diba, interview mo. So wala ka pa talagang idea. So, I think yun ang memorable. Or ikaw. Ako? Meron ba? Hindi, meron. Hindi ko madami. Pero hindi nga masaya yung iba eh. Hindi, pero ako yung memorable ko, yung na-injured ako. Kasi, yun din yung nagpa-push. Actually, yun yung time din talaga na parang ayoko na. Ganun. Parang, binibigay mo pa talaga sa akin to, Lord? Para sa akin pa ba to? Pero yung injury din na yun, nagbigay sa akin at nag-push sa akin na kumbaga gumising sa akin na hindi, may ginagawa lang ako para sa'yo. Parang ganon. Kailan yan, ate?
last playing year ko pa. Kasi, parang, sumasang-ayon pa. Ito pa, kasi nung na-injured ako, number 1 ako MVP noon sa PBL. PBL yan, collegiate. Number 1 ako noon, alam ko. Hindi. Ako lang, feeling lang ako. Char. Pero parang nandun ako sa MVP race. Talagang maganda yung laro ko. Tapos, dadating pa yung mga senior na umalis na babalik. Ganyan. So, parang, para sa amin talaga, magpa-final 4 kami talaga. Papasok talaga kami. Tapos, na-injured ako, ganun. Wait, ikwento mo kay Jen yung injury mo. Ano yung nangyari sa'yo? Na-dislocate yung paa ko. So, naging 7 siya. Nakaganyan siya. Ganun. Tapos, naging 7 siya. Ganun. As in, like, nakaganyan siya. Nakaganto. Paano nangyari ito? Napakan ko yung kalaban. Pumasok siya. So, napakan ko yung ganto niya. So, pag landing ko, na-dislocate siya. Ganyan. Tapos, 4 months ang recovery. Ano na yun? October. Ang season nun, January, end of the month. Hindi na ako aabot. So, ang ginawa ko, sabi ko sa PT ko, 2 months lang ako. Ako yung nasunod. Pero na-push naman namin kasi ang kailangan lang talaga, makatalon na ako. So, nakatalon na ako December pa lang. So, January, laban-laban na si sis. Ganyan, yes. Palaban? Oo. Sapa, yung season na parang 1 lang or 2 lang yung panalo namin. O, di ba? Hindi masaya. Hindi masaya yung... Hindi, forgettable nga eh. Oo, pero hindi ko na nakalimutan yun. Oo, hindi naman sinabi happiest moment mo, di ba? Hindi ko siya makakalimutan kasi... 2 lang. 2 lang. Hindi ko siya makakalimutan kasi ang dami kong pinagdaanan nung time na yun. Pero, maayos ko pa rin nadala yung sarili ko. Yun. Kahit di kami nananalo. Alam mo yun, at saka, masaya, hindi naman masaya, pero okay ako na hindi kami nananalo kasi at least naranasan ko matalo. Ang hirap kasi lagi kang panalo eh. Hindi mo alam kung paano mo i-balance yung sarili mo. So, parang ako, okay ako na natalo ako. Talunan ako. Ganyan. Kasi ngayon, nararanasan ko manalo na lalo. So nice. Chares! So, ang last... Ay, sorry. Sige, go. Tanong mo. Now I'm learning. Lang to, part lang to, di ba, Lord? Darating din naman. Darating din yung time. Okay, pero na yun? Siguro mga 2038. Char! Wala na kami. Joke lang. Hindi, pero dadating naman din talaga yung time para sa atin, di ba? And yung last, nung nag-MVP ako sa Creamline. Pero hindi dahil sa MVP. Dahil dun sa pinahirapan ako ni Coach Ty. At sabi niya nga, pinapahirapan niya ako kasi may nakikita siya sa akin. Diba? So, after nun talaga, grabe talaga yung pahirap niya sa akin nun. So, yun, nakakatuwa na nakakuha ako ng award. And, syempre, first ever championship ko ba yun? I think. So, ayun, doon na nag-start yung ko talaga. Career ko. Bida-bida ka. Oo. Sana. So happy for you, ate. Yes. This is PBNJ, brought to you by Arena Plus Network. Maging updated sa sports podcast tulad ng PBNJ. Like and subscribe to the Arena Plus Network and PBNJ YouTube channel. Sama-sama tayo makipagtsikahan. Kasama ang Arena Plus Network, sama-sama sa Arena. Okay, itong game na to, magtatanong kami sa'yo. Magbibigay kami ng mga scenarios, tapos kailangan mo lang mamili ng isa. Okay. Okay, are you ready? I'm ready. Go. Tanongin mo siya sa first. Ito ang unang tanong. Hawak sa baba. Kamay sa baba? Ganun na. Ganun na, hindi ganun. Hindi pala kami sa baba. So, wala kang choice kundi pumili ng EDD. Malakas na spike ni Bella o hampas ni Alyssa Solomon. Oh my gosh. Alam mo yung kay Alyssa Solomon, parang OA na yon pag nadig ko pa yon. Yung kay Bella, tatry ko. Kay Bella na lang. Parang di ko carry yung kay Alyssa, Globus. Kasi alam mo yung kay Alyssa, hindi kasi nakaka-tune up namin. Opo. May kasamang flat ball kasi. Oo, flat ball. Ang bigat. Ang bigat talaga ti Globus. Tapos ibabaw pa, kaya hindi mo makikita, mababasa. Tsaka mas gusto mo na siya iwasan. Oo. Naalala ko, ate, nung nasa inyo pa po ako, nag-scrimmage tayo. Hindi tayo nag-tune up puro scrimmage lang, di ba? Yung balikan ng bola.
Si Andon po si Ate Gia. Si Ate Gia, pag papalo na si Alyssa, hindi na ididig. Diretso tayo na yun. Kasi natatakot talaga siya din sa bola ni Alay. So, ayun po yung pakiramdam ko din kapag pag nagte-training kami ni Alia. Paano pa kaya ngayon, no? Kasi lalo. pick siya Yeah. At saka pag walang blocker, sis, lista mo na talaga. Yeah. Okay, next. Mabigat na cross-court ni Savvy Davison or kargadong palo ni Brooke Van Sickle? Yung kay Savvy. Kasi yung kay Brooke, isa pa din yun parang flat ball na wala sa pwesto ko. Kahit anong try kong pwestohan, makikita niya kasi, parang, pag siya yung nasa ere, parang nakikita niya kung nasan ako. Pag nadig ko isa, iibahin na niya. Tatry niya, alam niyang nandun ako nakapwesto, iibahin na talaga. So, doon ako kay Savvy. Actually, si Brooke nga ganun. Makulit mautak siya. Oo, mautak talaga siya. Madami siyang variation ng palette. Yes. Hindi si Savvy talaga superpower. Oo. Yeah. Kung same din, malakas din talaga. Pero, hindi ko rin makalimutan yung game ko sa Petrogas. Yung game namin na 2 sets ahead kami. And then, pinasok si Brooke. Then, nag-iba yung story. Iba din talaga yung impact na nadadala niya sa team. Yes. Masa-stranded ka sa isang island. Sinong pipiliin mo makasama? Ito. Si ano? Si ano o si ano? Si Joy Micagande or si Cez Robles? Oh. Parang si Princess. Bakit? Joy, sorry na. Oh. Kasi parang si Joymi, makakita lang siya ng pusa. Doon hindi na ako iintindihin. Yung pusa yung iintindihin niya. And then si Princess, kasi lumaki siyang probinsya Taga Iloilo si Princess. So feeling ko mas resourceful si Princess more than Joymi. May ganong reasoning. Oo. Akala ko, kasi close kami na lang. Hindi. Okay, tawagin na natin si Joymi. Oh my God! Next guest. Okay, eto next. Mananakawan ka. Sino ang pipiliin mong tulungan kang humabol sa magnanakaw? Are you ready? Yes. Shaira Hardio, Det Pepito, o Don Katindig? Doon ako sa Don Katindig talaga. With a dive pa yan. Dolphin dive. Habol. Ate Don talaga. Iba siya sa habulan. Pag habulan kong habulan, siya talaga yun. At saka kahit gano'n siya kaliit, ang lakas ng katawan niya. Yeah. Oo. In Tsaka fairness. yung upper body strength niya talagang... Yeah. Para hagis-hagis mo yung katawan mo nga minsan sakit pag na nanonood ako, parang, shit, ang sakit sa dede. Di parang ganun mga dive niya talaga, di ba? Fairness. Tsaka Buwis buhay talaga. Ang bilis niya tumakbo. Buwis buhay. Yes. So, dapat nga si Don. Ate Don. So, si Don, humabol sa magnanakaw or pag nagnanakaw na tayo. Sa magnanakaw na. So, ito. Sino sa tingin mo magsusurvive sa zombie apocalypse? Zombie apocalypse. Sheena Tanungan na to? Sino po? Si Sheena Turing, Vanji Alinsug, or Erin Pangilinan? Sorry, natatawa ako. Si Sheena kasi, takot sa lahat ng bagay yon. Okay. Tapos puro pag may makeup lang yon. So definitely hindi siya. Nasaan yung zombie? Wait lang. Yung ano ko ba yun? Para maganda pa rin kahit kinagat na. Oo, naka-makeup pa rin siya. Ganun yun. Kaya pag nag-zombie, maganda ka pa rin. Ganun. Pag tumakbo din yon, pipilay-pilay din yon. So hindi talaga siya mabubuhay. Okay. Sino po yung pangalawa? Si Vanji. Si Vanji. Ay, matapang si Vanji. Ay, talaga. Yes. At saka si Erin, mga fierce yung mga yan. So, feeling ko, mas Erin. Mas kaya ni Erin sa zombie apocalypse. So, si Sheena ang magiging zombie. Siya ang magiging babarilin. At okay, eto, last. May papakita ko sa iyo mga photos. Okay. Tapos, mamimili ka ng isang i-wallpaper mo. Okay. Ano ang pipiliin mo? Okay. Photo number 1. Eto, guys. Photo number 1. Lams. Naisali ka dito, Lams. Mayora Lamina. Ay, kagalang-galang. Okay, ready? Number 1. Mayora Lamina. Next. Alaysa, check ball. Ang daray. Natatawa ako sa di nyo kaya. Okay, last photo. Ay, ang taray. Angel si ano. Ito pala, guys. Okay. Mamimili ka ng isa. Parang ako may gusto kong mapili. Oo, parang gusto ko rin ng wallpaper. Ay, sige, ikaw muna.
Ako gusto ko to. Si Madam. Yes. Ako din kung pipili ako. Sorry, Lams. I choose you. Si Jen. Ako, pipiliin ko, si Bella. Sana win. Kasi yun talaga yung motto ko ngayon eh. Lalong may game kami bukas. Quiet na lang. Sana win. Okay, eto na lang ang palaban natin. Check ball. Sana win. Check ball. Alay. Okay, so ang nanalo ay si Bella. Sana win. Sana win. Tapos ganito. Sana win tomorrow. Basketball is more than just the game. It's the culture, the players, and the stories behind every shot. Anong pakiramdam na maglaro sa finals? Paano nga ba talaga ang buhay ng isang pro player? At anong mga kalokohan ang nangyayari sa dugout? Lahat yan at marami pang iba pag-uusapan natin dito sa Basketboleros. Kung mahal mo ang laro, mas lalo mong mamahalin ang podcast na to. Hosted by Ranidel de Ocampo and GB Labrador. Brought to you by the Arena Plus Network. Sama-sama sa arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. Here at Pinoy Step Podcast, we go deep into every play, every move, and the insider stories you won't hear anywhere else. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Network. Sama-sama sa arena. Okay, sa lahat na napag-usapan natin, ano sa tingin mo yung turning point ng career mo? Siguro, yung UAAP Season 84. I think that championship really changed my life. Parang that opened a lot of opportunities. People started not just recognizing me, but also yung NU. Mm-hmm. And then, naging interesado na yung mga tao. Sino ba ako? I also received an award. So parang, that time din, parang, sabi ko, may at least may napatunayan ako. Not just the championship itself, but also parang reward ko rin siya for myself, for all the hard work na binigay ko sa career ko. And I would say na at least isang UAAP, sa college, meron akong championship. What motivates you to strive in life? Kasi I grew up in a not well-off family. And then, nung nag-NU ako, nakita ko yung life ng manager ko. Na-meet ko si Hansi, yung mga successful people dito sa bansa natin. Diba? Tapos, yung manager ko lang, nakapunta ako sa bahay nila. And, inopen niya yung eyes ko sa possibility na, pwede pala mangyari to kapag magtatrabaho ka lang. And also, I think, hindi naman siya, kasi baka yung iba isipin nila, hindi lang siya sa hard work eh. Diba? I think, meron din tong luck at the same time sa life. But, siguro dun ako nanggagaling sa, meron akong chance before na makita yung ganong life. And, nag-dream ako na gusto ko someday, I also want to have that comfortability sa life. And that, yun talaga yung nasa isip ko na I also want to let my family experience that. Kung ano yun na experience ko. Kasi kapag student-athlete ka, ang daming travel, masasarap na pagkain, lahat ng mga gandang bagay na ikita mo, na experience mo. And I also want my family to experience that. So I think, yun yung fuel ko talaga, my family. And syempre, di ba sa social media, usually nakikita lang natin the good side. Oh, yeah. The good side. So, gusto namin tanungin, tuwing kailan ka nalulungkot? Ngayon. And paano mo ito hinahandle? Pag family mo, kilalang-kilala ka nila kapag hindi ka okay. So,
I also have a tendency na nagano ako, like, umiiwas ako sa kanila. Gusto ko mag-isa lang ako. Parang gusto ko i-solve mag-isa. Even sa partner ko, si Jordan, parang recently may problem ako. Parang nag-iba yung demeanor ko sa kanya and kinommunicate niya yun sa akin. And sinabi ko rin sa kanya na may tendency akong gano'n na kapag may problema ako, parang ina-isolate ko yung sarili ko na gusto ko i-figure out mag-isa. Which is hindi okay din eh. Kasi when you have a partner, you have to consider also kung ano yung mafe-feel ng partner mo kapag ganun yung ginawa mo. And kaya ka nga may partner so you can share kung ano yung pinagdadaanan mo. So, yun, kapag may problema ako, gusto ko mag-isa. And then, kasi parang sa akin minsan mahirap din mag-open up sa iba kasi alam kong may pinagdadaanan din sila. Ayoko na iisipin pa nila ako kung dagdag pa ako sa problema nila. So, mas gusto kong i-solve ko yung sarili kong problem. Yes. Ikaw ka lang ka malungkot. Nalulungkot ka talaga. Siyempre naman. Normal naman din eh. Di ba? Parang part naman ng buhay talaga ang mga problema and pag-usubok. Kasi kung walang problema, hindi mo alam kung ano yung masaya. Yeah. Feeling ko. Diba? And hindi ka rin mag-grow. Yeah. Ano yung coping mechanism nyo, ate? Kapag stress kayo? Ako, pag kunyari may problema ako or may hindi ako okay, sinasabi ko naman sa kanya agad. Pero kunyari, minsan din kasi ako nga, ayoko din yung mafe-feel ko na pabigat ako sa kanya. So, sasabihin ko naman lagi, as in lagi, di ba? Kaya minsan sa tanong ko, okay ko pa ba? Ganun, tatanungin mo talaga siya kasi baka napapagod na siya di ba? Ganyan. So, minsan pag feeling ko, sobra na ako sa emote, ganyan. Sinasarili ko na lang din. Nalaman niyo tutuloy. Hindi, pero yun. Hindi ko na. Ano? Ayun, di syempre yun, iiyak mo or kaya iraramdamin mo. Ako talaga, mas niraramdam ko siya. Kasi pag sasabihin kong okay lang, mas lalong hindi ko malalaman kung ano yung kailangan kong ayusin. Ganun. So, kaya, yun. Kaya nga, minsan tulog lang ako lagi. Ibig sabihin ako okay. Pag maghapon akong tulog, hindi ako okay. Ganyan. Or, ayun nga, iiyak ko siya. Ganyan. And timing lang din ako. Ikaw? Ayaw mong salta. Hindi ako masyadong ma-share sa feelings ko. Parang pag may nararamdaman ako na hindi okay, ano lang, sa sarili ko lang. Pero pag hindi ko na kaya, doon naman nag-share ako sa kanya or sa family ko. Ganun lang. Tapos, feel ko lang din, iiyak ko kung kailangan. Tapos, sa kanya ko natutunan yun. Yung i-feel mo yung pain. Kasi totoo, pag na-feel mo lang talaga siya, mawawala siya kusa. Minsan nga kailangan mo lang na makikinig sa'yo. Yes. Kahit walang opinion. Diba? Oo. Parang pakinggan mo lang ako, okay na ako. Kahit wala kang magsabi ng feeling. Kasi, ngayong 2025, parang alala no? Iboto nyo! Ano ang mga... Ano yung mga realizations mo? One, I realized na mas less yung pain if mas less yung expectation mo. In general. Lalim. Oo. Na-realize ko talaga yun. Nag-iba na kasi ngayon nasa pro na ako, wala na ako sa college. So, iba na yung expectations dapat. Parang hindi mali yung same expectations ka way back 2024 or college sa ngayon. Kasi iba naman na yun eh. Iba na yung environment, iba na yung tao. So, ngayon, mas nakokontrol ko yung expectations ko. Like, na-realize ko na, hanggang dito lang muna. It's a process. Hindi agad-agad. So, that's one. And then, another realization. Ito naman sa relationship. Napakinggan ko eh. Yung kapag nasa... Well, iba-iba siguro. But, nakarelate ako sa story niyo po na parang nung nag-start kayo ni Ate Ella, parang mas naging kalmado. Hindi kailangan ng bonggang surprise. Yeah. Hindi kailangan ng magagarbong gifts or yung mga salita. Sa simpleng, alam mo, yung presence ng tao, mararamdaman mo na genuine yung love niya for you. And hindi kailangan makita ng ibang tao yun. So I think that's my number 2 realization. Like, sa love,
it should be easy. Hindi dapat dadagdag siya sa problema mo. Yes. Kasi kaya ka nga may partner para meron kang pag-share ng hirap ng buhay. Hindi para kumuha ka hindi ka nakakita ng tao para dagdag yung problema. Yes. Safe space mo dapat ang relationship. Yeah. So now, I'm just very happy yung sa relationship ko ngayon with Jordan. Like, sobrang dali. Kalmado lang. Alam mo yun, parang hindi extreme yung emotions. Hindi kami nag-aaway masyado. Very... steady lang. Oo, may mga arguments, pero hindi siya yung ang sakit sa puso. Hindi siya ganun. Parang alam mong ikaka-grow din ng relationship niyo yun. And then, number 3 realization is, I realized this year na kahit anong problema dumating sa family, at the end of the day, babalik at babalik ka sa kanila. And kung ano man mangyari sa akin, ano man problema, pagdaanan ko, harapin ko, sila yung sasalo at sila yung nandyan para sa akin kahit anong mangyari. Yes. So I think yun. At hindi mo mababago ang pamilya. Yes. O kahit lubog na lubog ka na, sila pa rin. Sila talaga. Yes. Okay. Ang saya ng ng podcast na to. Nerve. Yes. Tsaka ngayon ko lang kasi, nakausap si Jen. Ako din. Ayun. Thank you so much. Thank you, Ate Gemma. Thank you, Ate Ella. Guys, sana nag-enjoy din kayo sa podcast namin. See you next episode. Bye! Yay! Nerva. 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 The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Network, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.